Mahigit kalahati sa mga tinanong sa survey ng Pulse Asia Research ang hindi sang-ayon sa pagsampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi naman ng Pulse Asia, pwede pa yung magbago kapag gumulong na ang mga paglilitis. May unang balita si Maki Pulido. Mula May 6 to 9, tinanong ng Pulse Asia ang 1,200 na rehistradong botante. Sang-ayon ka ba o hindi sa pag-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Sa kabuuan, 50% ang nagsabing hindi sila sang-ayon, 28% ang sang-ayon, 21% ang hindi masabi kung pabor sila o hindi. Tingin ni Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia, maaring ito ay dahil hindi pa nagsisimula ang impeachment trial kaya't nawala sa balita ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Nung nag-iimbestiga raw ang Kamara, bumabang approval at trust rating ni VP Sara noong September at December 2024. Nawala sa balita, kumbaga, yung mga akusasyon tungkol sa maling paggamit ng confidential fund, yung kanya pag-threaten sa presidente. Maaari pa raw itong magbago, sabi ni Holmes. Depende na sa mga lalabas na ebidensya sa impeachment trial. Halimbawa, nung impeachment trial daw ni dating Chief Justice Renato Corona, noong umpisa, kaunti lang ang naniniwala na may sapat na ebidensya, pero tumaas nang gumulong na ang impeachment trial. Magbabago yung opinion na yan, depende doon sa paglilitis. Hindi pa nagsisimula. Sabi ni ML Party List Representative-elect Laila De Lima, malalaman lang ang tunay na puso ng bayan kung naipresenta na ang mga ebidensya sa paggulong ng impeachment trial. Sina De Lima at Akbayan Representative-elect Chel Jokno ang papalit sa dalawang House prosecutors na hindi na makakabalik sa 20th Congress. Lalo nga namin gagawing seryoso yung aming trabaho. Kasi nga, ang nakikita namin na kailangan talaga makumbinsi yung publiko. Sa nasabing survey, tinanong din ng mga respondents, sang-ayon ka ba o hindi sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang mga kaso kaugnay sa extrajudicial killings nung siya ay mayor ng Davao at Pangulo ng bansa? Sa kabuuan, 58% ang hindi sang-ayon habang 26% ang sang-ayon. Pero sabi ni Holmes, maaari daw kasing dahil ito sa kumalat na mga maling impormasyon ng arestuhin ng dating Pangulo. Ang pagpapalabas ng mga Duterte sa pag-aresto na yun ay illegal at malawakan yung ganung uri ng informasyon o disinformasyon na nakikita natin sa iba't ibang social media platforms. Kahit daw ito maaaring magbago kung matuloy ang paglilitis sa The Hague at makitang patas ang International Criminal Court. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.